Mic test. Hello, mic test. Sound check. Sound check. Amen. Thank you, Lord. Handa na po ba tayo magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon? Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Happy Sunday po sa ating lahat. Dito sa Tropical, dito sa Zoom, at sa FB Live. Welcome po natin si Sir Gina para po sa ating opening prayer. Thank you, Lord. Ligay po natin ang ating mga presensya ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po manalangin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po na muli niyo po kaming pinahiram ng buhay at kalakasan. Salamat po, Panginoon, na kami ay muli niyo pong binigyan ng pagkakataon na muli ay makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo. Ama, sa oras pong ito, humihingi po kami ng kapatawaran. Humihingi po kami ng paglilinis. Pakilinisin niyo po kami at pakihugasan na yung kabanal-banalang dugo mula ulo hanggang talampakan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa, na isip, na salita na hindi nagbigay kaluguran sa iyo, Panginoon. Patawad po. At Ama, maraming salamat po na sa kabila ng aming mga pagkukulang, ang iyong pag-ibig ay lagi pa rin pong nandyan at patuloy na ipinapadama sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. At Ama, sa oras pong ito, tinataas po namin sa inyo ang bawat isa sa amin. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng gagamitin mo po sa oras na ito. Ang MC po, Panginoon, ang maghahayag ng iyong mga mensahe, ang aming kapatid na gagamitin niyo po na magiging daluyan ng iyong mga salita, Panginoon, tinataas po namin sa inyo. At Amay, naamin po namin na wala po kaming magagawa kung walang iyong patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Kaya man, lahat po ay patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo. Hinihiling po namin, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isang naririto. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin. Ganon din po, Lord, hinihingi po namin ng iyong patuloy at patnubay na maging matatag kami sa lahat ng mga pagsubok na aming pinagdadaanan, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At Ama, ikaw lamang po ang aming karunungan, ang aming kalakasan. Ikaw po ang aming gabay sa bawat buhay, sa bawat araw na aming pinagdadaanan. Ama, maraming salamat po. At alam po namin, Panginoon, na sa bawat oras, ikaw ay nariyan para sa amin. Maraming salamat po. Wala po kaming may babalik, kundi ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Para naman po sa ating praising and worship songs, tawagin ko po ang worship team. Thank you, Lord. Good morning po sa lahat. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Puri ng Diyos. Ilang araw na lang ay magpapasko na. Ano? Pero ngayon pa lang ay salubungin na natin ang pag-ibig ng Diyos. No? Amen. Thank you, Lord. Sapagkat sinasabi po sa awit 101 and 2, umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Masaya pa tayo ngayong araw na to? Amen! Amen! Thank you, Lord! Purihin ng Diyos! Amen. Magdiwang, magbunyi tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Awitin natin para sa ating awitin pagpupuri. Joy to the world, the Lord is come.
Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room. In heaven and nature sing. In heaven and nature sing. In heaven and nature sing. Savior reigns. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ on fields and floods, rockies and plains. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Joy to the world, the Savior reigns. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ wild fields and rock hills and plain. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. The unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations true. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Joy, unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world. He rules the world with truth and grace, and makes the nations true. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy. Joy, unspeakable joy, overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go.
joy, unspeakable joy. Unspeakable joy. Walang mapagsintan, indeed. Ama, ang aming kasayahan. Amen. Lord, salamat po sa mga biyaya mo. Thank you, Lord Jesus. Patuloy po natin damihin ang presensya po ng Panginoon ngayon. Hallelujah. Yes, Lord God. Salamat po sa araw na ito. Tayo po natin, Hope for the Weary. Oh. Hope for the weary, strength for the faint, mountain over sea. Yes, Lord God. Peace to the restless, bread in arms, lover and friend. Emmanuel. Here with us. Here with us. Our hiding place. Our hiding place. A safe refuge. The name above all names. In boundless love. In boundless love. You cover us. You're the anchor of our heart. Katayin po natin, peace in the sorrow. Peace in the sorrow. Rest for our souls. Faithful and true. Home for the stranger, life for the lost, God of the ages, Emmanuel, here with us, Emmanuel.
safe refuge, the name above all names. In boundless love, you cover us. You're the anchor. You're the anchor. You're the anchor. You're the anchor of our heart. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore in Christ the Lord. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore in Christ the Lord. For the last time, oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore in Christ the Come, let us adore Him. Let us adore Jesus Christ. Salamat sa'yo, Ama. Pupurihin ka. Salamat sa'yo. Salamat sa kagalingan. Oh, Amang Banal, salamat sa kapayapaan. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Sa iyong bugtong na anak, salamat po. Purihin ka man. O sambahin ang ngalan mo. Itataas kita. O sa'yo ang walang hanggang pagsamba. Walang hanggang papurit pa sa salamat. Ay tanging sa'yo lamang. Hallelujah. Tamba chica mala chanda la 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 la. Anda da 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 chica mala chanda la 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 la. Oh, purihin ang Diyos na banal. Purihin ang Diyos na banal. Salamat sa kabutihan mo. Oh, salamat sa kalayaan. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Oh, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Oh, come Holy Spirit. Samahan mo kami. Oh, come Holy Spirit. Gumit na ka. Pangunahan ang bawat isa. Hallelujah. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Salamat Banal na Espiritu. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Salamat po. Palapakan natin natin, Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon. Naranasan natin ang banal na presensya. Kaya naman po pakinggan natin ang mga mensahe.
Magandang umaga po, purihin ang ating Panginoon. Ang unang mensahe po ay nasa Roma 11 verse 33. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang panukala at pamamaraan, ang salitaan ng Diyos. Thank you, Lord. Ang pangalawang mensahe, matagpuan natin sa Lucas 11, 9 hanggang 10. Kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap para sa sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at bubuksan ang pinto bawat kumakatok. Ang salita ng Diyos. Ang pangatlong mensahe po ay matatagpuan natin sa awit 107 verses 9. Kaya dapat naman sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabubuting bagay. Ang salita ng Diyos. Magsimpunan po tayo mga kapatid. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sinasabi lang sa atin ng ating Panginoon na napakasagana ng kayamanan ng ating Panginoon. Hindi natin matarok ang kanyang karunungan, hindi natin malirip kung ano ang kanyang mga panukala. At sinasabi nga po na sa bawat humihingi ay tatanggap, bawat kumakatok ay pagbubuksan ng pinto. Kaya sinasabi nga po na ang lahat ng ito ay dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kahangahangang mga gawa, sa kanyang pagliligtas, at pawang binubusog tayo sa lahat ng mabubuting bagay, ang mga nauuhaw ay pinaiinom. Purihin po ating Panginoon. At ngayon naman po, magsitayo po tayo para po sa Word of God. Welcome po natin si Brother Rick. Magandang maga po sa inyo lahat. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Buksan po na natin ang ating Bible sa 1 John chapter 4 verses 7 to 21. Kung nakita na po nyo, babasahin ko na, no? 1 John chapter 4 verses 7 to 21. Ang topic today is giving love to get love. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us,
And His love is made complete in us. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them, and they in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we may have confidence on the day of judgment. And in this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God, whom they have not seen. And He has not given us this command: anyone who loves God must also love their brother and sister. This is the word of the Lord. Father God, I praise You and I thank You. Maraming salamat po muli sa pagkakataong binigay Niyo sa amin upang makadinig ng Inyong banal na salita. At naway lahat ng makakadinig ng itong banal na salita ay tumanim sa amin at magamit namin sa aming paglalakbay dito sa mundo. Again, tinataas ko ang aking sarili. I acknowledge my nothingness, and I pray, Lord, that You will give me the grace and mercy to deliver Your word the way You want it delivered. All of this I lift up to You in Jesus' name. Amen and amen. Let's all be seated. So the topic for today is love one another. Di ba yun napansin, paulit-ulit ito sa Bible? Maski saan tayo pumunta, love, 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 love. And yet, hindi natin magawa. Lalong-lalo na pag sa isang taong umutang sa atin at hindi nagbayad, naiinis tayo. So the same is true with all of us. We are all, sabi nga, prone to be directed. Turuan tayo. Tinuturuan tayo. Hindi na napansin. Bakit itong Pasko, paulit-ulit? Pinapaalala sa atin that the Lord came here para magbigay ng pagmamahal. And yet, hindi pa rin matutunan. Sabi nga, love one another is repeated again and again through the pages of the New Testament. Why dwell so heavily on this command? Alam mo, mayroong isang example yan eh. Yung isang layon at isang unggoy, nilagay sa isang cage. Di ba? So, nung first few days niyan, okay yan. Pero after a while, nawawala yung unggoy. Pinapalitan. Bakit kaya pinapalitan? Kinakain ng leon eh. So, the same is true with sa ating pagmamahal. Mamahal tayo ngayon, bukas, nawawala na, naiinis tayo. In other words, we do not get along with one another. Kaya yung iba, yung mga matatandang, yung mga binata, mga binatang walang asawa, no? Happy na sila eh. And yet, yung mga may asawa, nag-aaway. Bakit? Hindi ba kontento eh. Kaya the word love, paulit-ulit eh. Paari sabihin mo ba, yun nga isa eh, meron ng asawa, naghahanap pa ng iba. Naghahanap pa ng ibang pagmamahal. No?
Kaya, okay, usually, sabi nga bakit ganon? Example, napaka-glaring na example. Yung unggoy at yung leon. Yung leon, pag busog, hindi niya pinapansin yung unggoy. No, pero pag gutom na, nawawala na. Kinakain na. So sabi nga sabi nung zookeeper, nung nanonood sa zookeeper, bakit pinapaltan nyo na pinapaltan yung unggoy? Kasi naiinis yung leon. Lumalabas yung natural nung leon na talagang wild. The same is true with us. Lahat tayo wild. Kaya minsan hindi tayo makontento sa ating, sabihin na natin, may asawa. Yung mga napapanood ko sa TikTok, ayan, di ba? Yung mga TikTok na kasama yung mag-asawa, o nagkaaway, tapos papakitaan lang ng pera nung lalaki, mabait na uli yung babae. Same is true with us. Tayo, hindi tayo makontento eh. But what the Lord is telling us, contentment. Masayahan tayo. Kasi, well, hindi na ako lalayo. Sa akin, 46 years ako. We had our differences. Nung nawala, nahirapan ako. The same is true with us. Love should reverberate. Paulit-ulit yan, sinasabi ng Diyos sa atin. Magmahal tayo. Mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya mo ba yon? Lalo na pag nag-aaway kayo. Minsan na lang, sa community na lang. Minsan meron diyang isang hindi ka makontento. Inis na inis ka pag nakikita mo yung taong yon. Bakit? Kasi wala yung pagmamahal. Kung nandyan yung pagmamahal, baliwala sa iyo eh. Doesn't mind. You don't care. Kaya dumadating sa atin ang pagkakataon. Sabi nga sa John 15:9-12. And of course, Jesus said, as the Father has loved me, so have I loved you. Continue in my love. If you keep my commands, you shall abide in my love. Diba? If you keep my commands, you shall abide by my love, even as I have kept my Father's commands and abide in his love. These things shall I spoken unto you. Sinabi na sa atin, paulit-ulit, and yet, bakit ganon? Hindi pa rin tayo matuto. Paulit-ulit. Sample ko na lang. Hindi na ako lalayo. Nung nawala si Ching, naging iba ang attitude ko. Nawala yung love sa akin. Nawala yung pagmamahal ko. Kanino? Sa Diyos. And the Lord is telling me today, if love has reigned in you, nagtumanim sa iyo, mawawala yung galit mo. Yung galit na talagang hindi mo masabi bakit. Kaya nga titingnan mo nga Sabi nga, first, because you and I don't come by this naturally. Ang pagmamahal hindi natural sa atin Isipin mo na lang, ang baby, pag napanganak yan, ano gusto niyan? Tanggap, tanggap, tanggap. Pag hindi mo pinagbigyan, galit. Yun ang sa atin Nagagawa natin yon because love does not reign in each and every one. Hindi nakatanim Pero kung nakatanim yan, mapapagbigyan mo. Kagaya ng pagmamahal ng isang ina sa anak. Akala mo ba kung walang pagmamahal ang ina sa kanyang anak, matotolerate ba niya yung hingi ng hingi yung bata? Hindi May inis ka Sabi mo, ano ba naman itong batang to? Kaya nga it does not come to us naturally. Again, paulit-ulit sa atin. Time and again, pag nakikinig kayo sa Bible study, sa mga teachings, sinasabi, love. Again, inulit ngayon, Christmas, love. Bakit ko pa bibigyan yun? Hanggang ngayon, hindi pa ako binabayaran sa utang niya.
See? Because love does not reign in us. Again, paulit-ulit ako. Paulit-ulit ito. Itong teaching na to, paulit-ulit. This is a short message telling us love. Love is not sex. Tandaan natin yan. Love is talagang emotional na masasabi mo, if I know God, I love God, I love everybody. Di ba? Yun lang yan. Simple. Napaka-simple. And yet, bakit kailangan ipaulit-ulit sa atin to? Because it does not come naturally sa atin. Tayong lahat, wala. We are prone to hate. Yun ang unang natututunan natin eh. Hate because hindi tayo nakatanggap. Example na lang. So if it is critical, why do Christians have trouble doing it? Isipin nyo, mga Kristiyano, pag nakakita ka napakasama ka sa atin, sa ating Christian community, ano-ano ginagawa natin? We baptize them. Pangalawa, we sing them. Praise to the Lord. Kasama ka na namin. Tuwa siya, di ba? Ano yung susunod? Niyayapos natin yan. Sister, brother, mabuti nandito ka. Tapos tuturuan natin. Tapos ika-counsel natin yan pag may problema. And then we hold their hands. Pagkatapos nun, anong nangyari? Wala na. Kasi nakalimutan na natin yung pagmahal eh. Napakita natin. Anong ginangyayari sa taong yon? Tanggap, ng tanggap, ng tanggap. Tinigil mo yung pagbibigay mo sa kanya. Ano mangyari sa kanya? Wala na, hindi na ako mahal ng tao. Hindi na ako mahal ng community yun. And yet, why? Wala yung love. Yung pagmamahal. Na yung love, makikita sa iyo. Hindi mo na kailangan sabihin eh. Hindi mo na kailangan iyapusin. Hindi mo na kailangan i-counsel. Na-feel nila yon. Parang sa atin si Jesus. Jesus loves us. Nakita mo ba si Jesus? Sino nakakita na dito? Pag nakita mo, ipatay ka na. And yet, the Lord is telling us, love one another as I have loved you. Anong message no? Di ba? Love one another. Sa atin, narinig ko nung isang natingnan ko, ang message sa San Juan is love. Bakit kaya paulit-ulit yun? Sa mag-asawa, sinasabi pirmi yung I love you. Pero pag hindi na pagbigyan, galit. The same is true with our community. Ganyan yan eh. Why? Because hindi tayo natural na nagmamahal. Tayo ay kalimitan tanggap ng tanggap ng tanggap. Anong pinakita sa atin ng Diyos? He loved us first before we love Him. Again, my brothers and sisters, sabi ko nga, this is a short message. The message today is love. Pagmamahal, pag-ibig. Anong ipinapoint out ko lang dito? Because Jesus said, love one another as I have loved you. Mahal ba niyo yung may utang sa inyo na hindi nagbabayad? Mahal ba niyo yung asawa niyong nangangaliwa? Oh, ba't natawa kayo? Di ba? Yun eh. The point is there. Yung kita ka, may kilala kang tao, pero hindi ka niloloko. Mahal mo pa ba yun? Hindi. So nasan ngayon sinasabi ng Diyos? Kung ang Diyos ay nasa sa iyo, may pag-ibig ka. So again, my brothers and sisters, again, as I've said, this is a short message. Love one another. Kaya yung kaninang ginano ko kay brother ano ba yung kakantahin natin? Ano na? Yung kakantahin natin, yung sinabi ko sa kanya. Uy! Ni Michael Jackson, give love on Christmas Day. So this is the message. Love one another, give it love,
And every day, do it. And you will see a big difference. Napakalaking difference. Brother Hill, so God bless us all. Christmas Day, Christmas Day. Love on Christmas Day, Christmas Day. Christmas Day, Christmas Day. No greater gift is there than love. When the world is young, why don't you give love on Christmas Day? Oh, even the man who was everything would be so happy to give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. No greater gift is Amen. Thank you, Lord. It's love day, every day, pag na kay Lord tayo. Amen. Ngayon naman po, balik natin ang papurit pasalamat sa ating Panginoon, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang protection and covering, higit sa lahat, sa natutunan natin ngayong araw sa katuruan. Sino po ang gusto magbalik ng pa-thank you kay Lord? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga favor na natanggap naming buong pamilya. And isi-share ko po yung talagang view ko to as promotion from the Lord. Nung last week po kasi si Ate Ashley, bigla po akong hiningian ng resume. So, before, lagi kong ina-update yung resume ko para in case may greater opportunity, meron akong naka-ready. So, it happened na nag-work ako and then nag-message lang sa akin sa Facebook si Ate Ash na kung pwede daw makahingi ng resume ko. And without question, binigay ko lang yung resume ko and then nagtuloy na ako sa work. And then, nung nag-update si Ate Ash sa akin, sabi niya, may message ka sa Telegram, i-check mo kasi may opening kami dito sa office ng kung ano yung work ko po ngayon, yung workforce, which is sa BPO po. Ganun po yung in-offer sa akin na work, sa work ni Ate Ashley. So, nung ako po ay nakipag-usap na po doon sa HR, okay naman po, smooth sailing po ang aming pag-uusap. And then sabi po sa akin ng HR is, i-refer niya daw po ako doon sa manager na magko-conduct ng final interview. At alam niyo po, napakagaling ng Lord kasi yung manager po na nag-interview sa akin noong final interview ay, ang una pong tanong sa akin ay hindi kung ano yung credentials ko, kung ano yung mga experience ko, kundi ang tanong po sa akin ay, how's Ken? Kaya sabi ko po, ako ay napuzzled. Sabi ko, how's Ken? What? Who? Sabi ko, Ken, my husband. So sabi po anong manager na nag-interview, yes, hindi mo ba ako nakikilala? Tapos nung tinignan ko po ulit ang pangalan niya sa meeting, ay nakita ko po Christian J. Sabi ko, sino itong taong ito? At nung naalala ko po, dati po palang katrabaho at katim ni Kenneth. At ang nangyari po ay imbis na final interview, naging kamustahan po, naging kwentuhan, at ako po ay talagang binigyan na ng confirmation at ng offer na mag-start na nga daw po ako sa kanila, ganoon. At ako po ay, yung hinihiling ko po sa Lord, yung pinagpipray ko po talaga na full work from home, na sa bahay lang ako para kasama ko po ang anak ko. Yun po ang binigay talaga. Kaya thank you, Lord. Maraming salamat sa Panginoon na talagang
i-ready mo lang talaga yung lahat ng mga kailangan mo at yung kahilingan, yung pinagpipray mo, darating talaga siya in most unexpected way na hindi mo talagang maisip na doon ka pala talagang dadalahin ng Lord yung blessing na yun. Kaya thank you Lord. Maraming maraming salamat po. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Nasusulat nga po sa John 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong mga salita ko, hilingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Sino pa po? Welcome po natin si Brother Ben. Good morning po sa ating lahat. Merry Christmas po. Gusto ko lang i-share kasi yung kabutihan ng Panginoon sa akin. Kasi may nakilala akong tao, siguro 2 years na kami kilala. Pinapasyal-pasyalan ko siya minsan-minsan. Twice a month, kaya bibigyan niya ako ng tulong. Itong 3 weeks ago, sabi niya sa akin, engineer siya engineer siya sa civil engineer ata, kaya marami. Sabi niya sa akin, paano, dapat meron kang pinagkakakitaan, ganyan. Sabi ko, hindi na ako makapagtrabaho kasi may edad na ako. Hindi totoo yan, ganyan. Sabi ganun. Paano yan, kung lagi na lang kitang bibigyan, di wala, sabi ganun. Sabi nga sa Biblia, wag mo lang basta bibigyan ng isda ang tao, dapat turuan mo siya mangisda. Ayaw ko, saan verse na nakuha yan. Tapos sabi sa akin, pwede ka magtinda-tinda ng mga gano'n. Sabi ko, wala akong puhunan. Walang problema sa puhunan, sabi niya. Ganyan. Sabi mo sa akin, wala ka na isa kung ano mga kailangan mo, ganyan. Akala ko, lang, yung parang nagtitrip lang. Tapos, 2 weeks ago, dinalo ko naman. Sabi niya, asan na yung ningip sa listahan? Di nagkambas ako ng mga, ang pinopost kong, pagkakakitaan, yung fishball, mga gano'n. Sabi ko, kailangan ko ng sidecar, saka yung may bisikleta, mga gas, ganyan. Sabi niya, sige, alamin mo kung magkano, ganyan. Di, last week nga, tinalo ko na siya, sabi niya, ganyan. Sabi ko, may nakahambas na ako, pero 6,000 yung gano'n, yung may nakita akong e-bike na may sidecar. 6,000, yung brand new na BMX, 5,000, ganyan. Tapos kapon na, di ba? Pinuntahan ko siya, sabi niya, yung kapitbahay niya kasi pastor din eh. Doon niya, masyado siyang busy, kaya minsan ko lang siya makausap. Doon may relay lahat ng kailangan mo. Sabihin na lang sa akin ni pastor na, tapos sabi sa akin ni pastor kapag pumunta ako, okay na, Brother Ben, bukas, puntahan na natin yung e-bike. Nasa akin na yung pondo, kaya ngayon nga, kunin na namin yung e-bike. Tsaka yung mga kailangan pa namin, mga gas, lahat. Yung e-bike pala, 6,000 na eh. Yung mga kailangan ko pa mga utensils, para maluto yung Kaya napakabait ni Lord talaga. Hindi ko na mahiningi talagang, in-offer na sa akin, nagulat nga ako eh. Akala ko nagbibiro, totoo. Kaya sobra-sobra pasalamat ko sa Diyos na yung nung unang nag-aano ako sa Bible, yung hindi naman ako masyadong nag-anong Bible. Pero ang pinangahawakan kong verse talaga, yung pag may problema, yung seek thee first the things that are from heaven, and everything shall be added unto you. Yung nagtatrust ako roon at yung faith ko talaga nandun sa word na yun. Ito nga, yung pinakitaan ako lagi naman ako napakitaan ni Lord ng mga kabutihan loob na Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Sa mga sa mga kapatiran natin ito sa mga tulong sa pag-ibig. Maraming salamat sa Diyos. Sabi nga po sa Ecclesiastico 15:4, sumandi ka at magtiwala sa Kanya at di ka magdaranas ng kabiguan. Sino pa po ang blessed na blessed? Brother Hill?
Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng Diyos sa atin. Tunay talaga ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Share ko lang po yung blessings ng ating Panginoon sa akin, lalo na nga po itong month na to. Kasi po, tawag dito, nung Christmas party po namin ng New Zealand, nagbibiroan kami, Denise. Tinatapos na po, di party na, raffle. Sabi ko kay Denise, sa inyo na yung sa inyo na yung minor, akin na yung grand. At purihin ng Panginoon, ako nga po nakakuha ng grand prize. Thank you, Lord. At tapos po, nung Christmas party naman po namin last Tuesday, doon po sa may tramway, sa aming federasyon ng mga presidente ng TODA, lima po yung kasama ko, yaman po kami bumibiyahe. Kasi alam ko na po yung yung mga ipaparapol parang ganun Meron daw dalawang motorsiklo, isang washing machine, isang TV, maraming rice cooker, saka rep yung tawag dito, yung electric pan, microwave, at yung ano-ano pa nga po. At ayun nga po, nagkukwentuhan kami ng aking mga kasama doon sa sasakyan. Sabi ko sa kanya, okay na ako doon sa motor ko, kahit luma yun, tumatakbo naman Gusto ko lang makuha siguro yung TV kung po pwede. O kaya kahit yung electric fan. Pero sabi ko, mas gusto ko yung TV. Kasi pagka dumadayo sa amin si Luz, nanonood ng, pulang lupa ba yun sa may, sa cellphone. Sabi ko, TV na lang ang gusto kong makuha. At yun nga po, raffle na. At akalain niya po, purihin ng Panginoon. Ako nga po yung nakakuha ng TV. bagamat hindi siya smart TV, pero 42 inches, ayaw pa ba nun? Kaya purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi nga po ng salita ng Diyos sa Isaiah 26 verse 12, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anong magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Sister Gina, palakpakan po natin ating Panginoon. Fresh from San Juan, Batangas. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil ako'y nakarating dito. Nakikita ko lang ito sa Zoom. Pero salamat sa Diyos, kumbaga, nakita ko, personal ako na rito. Kaya ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Una sa pagkabay sa amin, sa pagkapunta rito, sa biyahe. Salamat sa Panginoon. At ang akin pong ipagpupuri at ipagpapasalamat sa Panginoon, yung mga kahilingan ko na talagang kanyang ipinagkaloob. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil, alam niyo po, ako kasi yung parang, hindi naman ako yung sasabihing na balisa. Dahil sabi ko, December na. Kumbaga parang, may mga bagay na gusto ako, may mga hinihiling ako kay Lord at gusto ko ako'y makapagbigay din. Kaya lang sabi ko, Lord, alam ko naman pong alam mo kung ano ang aking mga pangangailangan at kung ano yung aking heart desire. At alam niyo po talagang purihin ang Panginoon dahil kumbaga yung mga blessing niya talagang nakita ko, talagang ibinuhos ni Lord. At ako'y nagpapasalamat hindi lamang po sa pinansyal, kundi ipinakita ng Lord sa akin kung paano siya kumikilos sa buhay ko. At yun po bang, kumbaga talagang ipagkatiwala mo lang sa Kanya. At yung, kumbaga sabihin nga natin, huwag kang mabalisa, kundi talagang ibigay mo kay Lord, ibigay mo sa Diyos kung ano yung mga bagay na talagang hinihingi mo at itaas mo sa Diyos at ipagkatiwala mo sa Kanya talaga lahat. At siya ang talagang kikilos sa ating buhay. At yan po ay talagang napatunayan ko at nakita ko talaga yung pagkilos ng Panginoon sa akin. At ang isa ko pang ipagpapasalamat sa Panginoon yung kagalingan. Dahil
pera po kahapon na Sabado. Bale, last Saturday nung aming Grand Fellowship, ako ay hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. At kasi nga po ay masakit ang aking tiyan na parang yung aking dibdib ay laging kabog na hindi ko maintindihan. At tapos yung pakiramdam na parang ikaw ay laging nanghihina. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Dahil batid mo naman po kung ano yung, dahil sabi ko nga, yung pagtitiwala ko kay Lord talagang nandun. Na, Lord, ikaw yung may likha sa akin. Kaya alam mo, ang lahat ng himaymay ng aking katawan. Kumbaga yung pagtitiwala ko sa Panginoon na hindi ko kailangan ang gamot na pangtapal o mga gamot na inumin dahil ang paniniwala ko is si Lord ang gagamot sa akin. At yun nga pong aking pananakit ng tiyan na Biyernes na ulit. Sabi ko, Lord, mag-iisang linggo na itong nararamdaman ko. At sabi ko ay, Lord, tinataas ko po sa iyo. Ikaw na po ang bahala. At alam kong ikaw ang aking dakilang manggagamot. At alam niyo po, sabi ko, may pangako pa ako na Lord, magsishare ako. Dahil alam niyo po ba, sa totoo lang talagang, yung pagtatayo sa unahan, ako'y nandun na yung kaba ko, yung ako'y nahihiya, talagang kahit talagang gustong-gusto kong papurihan ng Panginoon, tumayo, ihayag yung kanyang kapangyarihan na ginagawa niya sa aking buhay. Ako'y natatanong, ako'y nahihiyang tumayo sa unahan. At ngayon po ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang siya ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob talaga. At alam niyo po, sabi ko nga, kahapon lang kasi naubusan ako ng time dahil may mahabang nag-share tapos may mga ibang sumunod. Ay parang nagbigay ako. Pero alam niyo po, sa kabutihan ng Panginoon, hindi ko akalain na dito pa pala ako magsishare. Dito ko pa ihahayag yung kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos na ginawa sa akin. Kaya po ako ay nagpupuri at nagpapasalamat. Dahil alam niyo po talaga, nung kahapon na hindi ako nakapag-share, ako'y parang nakukonvict. Sabi ko, Lord, ako'y nangako sa iyo, ako'y magsishare, pero bakit hindi? Kundi talagang gusto ng Lord na ipahayag ko yung kanyang kapangyarihan. Ayaw niya na itago ko lamang. Oo nga't naramdaman ko ang kanyang pag-ibig sa akin, ang kanyang pagpapagaling sa akin. Pero gusto talaga ni Lord na ihayag ko yon para malaman kung hanggang saan yung aking paniniwala at hanggang saan yung aking pananalig sa Kanya at kung hanggang saan yung pag-ibig ng Diyos na ipinapadama sa akin. Kaya po ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. At walang hanggang papuri at pasasalamat ang ipinabalik ko sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa aking buhay. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Sabi nga po, habang tayo ay nagpupurit at nagpapasalamat sa ating Panginoon, tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng pagpapala. Dahil sinasabi po sa Marcos 11:24, kaya sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Sister Rose, daming na-bless. Amen. Thank you, Lord. Blessed na blessed tayo. Hindi ka nag-iisa, Sister Gina. Ako man din. Yun ang kahinaan kong pagtayo. Thank you, Lord. Dahil patapos ng ating taon, hindi pwedeng hindi tayo magbalik papuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Dahil sa buong taon, siyempre, bat-bat ng mga problema, trial sa buhay, but ganun din, bawat problema, si Lord din magbigay sa atin ng katagumpayan. Kaya, salamat Lord sa mga pagsubok na mapinagkaloob sa akin sa taong ito. Dahil bawat pagsubok, pinaranas mo rin sa akin ang iyong pag-ibig. Sinubok kami sa kalusugan, sa operasyon sa aking mata. At salamat Lord sa katagumpayan at nawa. Ito namang isa this year.
hopefully this first quarter of this year. At pagsubok sa, yun nga, isa kalusugan, pagsubok sa mga pangangailangan, mga kasapatan sa buhay, kuminsan wala, kuminsan mayroon. At salamat sa blessing na pinaranas na din sa akin na pinagkaluban kami ng tahanan na pag umulan, pag bumaha, hindi na ako nag-alala. At yun ang, yun pala may purpose si Lord sa akin. Kasi, sa umaga, binigyan na ako ng lugar kung saan madaling araw, doon ako tagpo kay Lord sa aking rooftop. Nakita ko ang kanyang creation, ang kabundukan, ang mga bituin, dahil kalati nakita. Lord, ito pala ang purpose mo. Salamat, Lord, na solemn, 5 o'clock sa madaling araw, lalo na ngayon malamig, doon ako nakipag-usap kay Lord, doon ko siya maranasan. Minsan luluha, habang worship, nagpipraising, wala namang nakarinig sa akin dahil nasa taas ako. Ang kasama ko lang mga pusa. Ang pusa ko, alam na alam, pag yung kanta ng katapusan ng kanta ko, yung Hallelujah, katapusan, alam na alam, na nahimik, lalo na sa yung evening devotion, kung anong umpisa, anong katapusan, alam na nila. Kaya, Lord, salamat. At isa pang pasalamat at huli siguro pinaranas sa akin ng Panginoon ang katugunan niya. Kaninang umaga, pagising ko, 5 o'clock, wala pang 5. Talagang antindi ng sakit ng tiyan ko. Lord, Sunday fellowship ngayon. Hindi po pwedeng talagang magbulong sa akin. Pwede kang hindi atin, may rason ka naman. Pabalik-balik ako sa CR, 3-4 na busy. Sabi ko, hindi. Alam kong hindi. Hindi ito pahintulot ni Lord na hindi ako makakarating. Mag-alas 6 na, talagang patuloy pa rin akong papunta sa CR. Pinanindigan ko at hindi ko naisip ang pag-inom ng gamot. Ang naisip ko, alam ni Lord na ang aking pananalig na ako'y makakarating sa tagpuan dito sa lugar na ito. Umabot na ng, hindi ko napansin, umabot na ng 7 o'clock. Hindi pa ako nakapagana, Lord, maliligo pa ako. Hindi ko na parang, basta, ako'y pupunta, maliligo ako, pupunta ako. Okay, 7:30, Lord, aalis na ako. Sa pagmamadali, pagdating ko doon sa abangan ng tricycle, 7:30 na iyon. At usually, para makarating ako na on time, 7 o'clock, dapat alis na ako sa bahay or before na 7. Pagtingin ko, ay wala ang aking cellphone. Wala aking cellphone. Okay lang, hiram na lang ako mamaya kung mag-counting na kami kung nandun si Sister Sinay. Pag upo ko sa tricycle, naalaala ko, nakasaksak ang aking cellphone kasi nag-charge ako doon sa taas. So, walang makakita doon dahil sa rooftop nga ako. Doon ako natutulog. Sabi ko sa driver, ay teka muna, nakasaksak ang aking cellphone, bumaba ako. Takbo ako halos lakad na patakbo. Kasi yung isa, kami ni Angel kasi, siya tulog dahil ang trabaho niya gabi. Sa araw tulog, sa gabi wala. So talagang ang time namin na magkita lang kami paghapon, pagkatapos ng hinandaan ko na sa kanyang baon sa paggabi. Hindi po pwedeng hindi ako babalik sa aking cellphone. Ako, Lord, baka pagdating ko doon, mag-word na o tapos na. Ipabahala ko sa iyong lahat, Lord. Alam ko, gawa mo, ikaw ang gawa may oras. Lahat, Lord, alam ko kung ano ang desire sa puso ko. So nawala na ang sakit ng tiyan ko, hindi ko na nararamdaman, hindi pinapansin. Paglabas ko, para akong nag-taxi. May sasakyan na binigay si Lord, tuloy-tuloy, pumikit ang mata ko. Dumating ako sa Cubao. Time. Thank you, Lord. Pagdating ko sa taas, sa MRT, agad-agad nakasakay ako. Nakarating ako dito ng 9:30. Sabi ko, Lord, pinamagic mo yung oras. Kaya, salamat, yun nga ang huling pagsubok ni Lord sa akin na tagumpayan ko na may bubulong. Pwede naman ako magrason nga hindi ako pupunta dito dahil sakit ang tiyan ko.
At nandoon, pagdating mo doon, halos tapos na. Pero hindi, pinanindigan ko pa rin na talagang makakarating ako na sa tamang oras. Kaya purihin ang ating Panginoon sa mga pagpapala, sa katugunan, at ang higit sa lahat, sa pananalig niya, sa katapatan ng ating Panginoon. Kaya thank you, Lord, na sa huling sandali, sa taong ito, sinubok mo pa rin ako at nandoon pa rin ang katagumpayan. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Praise God. Sabi nga po sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Sister Jonah? Daming blessed na blessed talaga. Yun po. Thank you, Lord. Parang it's been 4 years po since simula po nung ako'y humarap sa Lord. Sa totoo lang. Iiyak ako. Kasi I'm so thankful po na talagang it's God's love na talagang humahatak sa akin sa gawain ng Lord. 4 na taon ang binilang ko. Hindi po talaga ako, to be honest, magiging honest ako sa inyo, sa inyong harapan. Since that time na umalis po ako sa center, sa TLW Center, never po ako ulit sumimba after noon. Dahil sa teaching ni Tito Rick, naalala ko on how angry I am talaga ng mga time na yun na hindi ako galit sa tao sa paligid ko, pero galit ako sa sarili ko. Nagalit din ako sa Lord, sa totoo lang. Kaya hindi talaga ako humarap sa Lord. Pero mga nakaraang taon, nandoon yung sinubok ako ng Panginoon. Napakadaming tao around me na talagang nakapalibot na doon mo makikita kung ano ang kaibahan ng nasa sa gawain ka ng Lord at wala ka sa gawain ng Lord from the start na tumungtong ako dito sa Manila. So, parang yung mga Mama Minda, sina Sister Minda, sina Sister Josie, lagi nilang sinasabi sa akin, mag-pray ka lagi, ganyan. Pero oo lang ako ng oo. Pero yung tipong oo ako ng oo, pero pasok sa tenga, labas sa kaliwa. Ganun yung nangyayari sa buhay ko. Parang it's always a routine na lang na, okay, ito, ganito. Pero dun sa 4 years talaga na yun, I just realized, noong makita ko ang Mama Meet sa TLW, na sabi ko, nag-flashback sa akin everything na, apakasaya ng buhay ko before nung sa TLW ako. Though, hindi ganun karami ang pera. Pero the peace of mind, napakasarap ng peace of mind na nasa piling ng Diyos. Nasabi ko nga, sabi ko nung panahon na yun, hindi talaga sabi ko sa Mama Minda, sa Sister Minda, sa Sister Josie, hindi talaga pumayag ang Lord na matatapos ang taon na to. Na ganito lang ako, na hindi ako babalik sa Kanya. Hindi talaga. Kasi sabi ko, lahat ng tao around, one thing I learned in life talaga. Kasi before nung nasa center ako, I'm looking for something na hindi ko alam kung ano pa hinahanap ko sa sarili ko. Kaya umalis ako doon. Pero I just suddenly realized na nung magpunta ako, nung lumabas ako, nung wala ako sa presensya ng Lord, ang laki pala ng kaibahan. Sobrang laki ng kaibahan. Pagka ikaw na ngayon parang ang gusto ko na lang, okay, dito na lang ako. Parang ayoko nang bumalik doon. Parang gano'n na lang yung gusto ko. Doon nandoon pa rin yung sa puso ko na 80-20, na 80%, may 20% pa rin sa akin na Sabi ko nga sa mga mama, na Sister Josie, sabi ko, Ma, ipag-pray mo naman ako kasi sa totoo lang, doon sa 4 na taon na yun, minsan sabi ko, Ma, hindi ko na alam paano mag-pray. Hindi ko alam paano ako lumapit. Sabi ko ganun. Pero nandoon sa puso ko na gusto kong hanapin, hindi ko lang alam kung paano. Ayun nga, sabi ko sa mama at saka sa Sister Josie, sabi ko, Ma, hindi talaga papayag ang Lord na matatapos ang taon na to, na hindi ako talaga magbabalik loob. Sabi ko ganun.
Kaya yung sabi ko nga, nung nagtuturo si Tito Rick kanina, sabi ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Sobrang mahal na mahal ako ng Lord. Sabi ko talaga, kasi one thing na na-realize ko talaga sa 26 years na existence ko dito sa mundo, no one can love me kung paano ako minahal ng Diyos. Walang tatanggap sa akin ang kagaya ng pagtanggap sa akin ng Diyos. So yun, sobrang pasalamat at pagpupuri ko sa Lord kasi doon pa lang talaga hindi ako hinayaan ng Lord ng taong 2024 na mabuhay nang hindi babalik sa Kanya. Sobrang pasalamat na ang ibabalik ko sa Panginoon. I'm looking forward din. Nagpe-pray ako sa Lord na gusto ko ulit magamit sa Kanya. Paano, hindi ko rin alam. Pero I'm praying kung anong mangyayari sa buhay ko, kung anong gagawin ng Lord sa buhay ko, kung anong pagkilos ng Lord sa buhay ko. Sabi ko nga, Lord, isinusurrender ko na lahat. I don't know how to pray everything right now, pero I'm surrendering everything. Kung ano ako, kung sino ako ngayon, kung anong gagawin mo sa buhay ko sa mga susunod na taon, paano ko sasalubungin ang taon na to, sinosurrender ko na po sa inyo lahat. So, mataas na papurit pa sa salamat po sa Lord sa pagmamahal na ipinakita niya sa akin. Amen. Thank you, Lord. Sabi po sa Ecclesiastico 50 verse 28-29, mapalad ang tao na nag-uukol ng panahon sa pagdidili-dili nito at tumutuklas ng karunungan sa ganitong pag-aaral. Kung susundin niya ang mga ito, maharap niya ang anumang suliranin sapagkat ang liwanag ng Panginoon ang papatnubay sa kanya. At sa John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Amen. Thank you, Lord. Para naman po sa love offering song, tawagin ko po, Sister Dana. Sister Dana. Amen. Thank you, Lord. Hindi po ako yung mag-LO, pero ako yung mag-share. June na kasi. Ikaw din? Ayan. Amen. Thank you, Lord. Magpapuri pasalamat po muna ako sa Panginoon bago po pag-LOin si Dana. Talagang tuwang-tuwa din ho talaga ang puso't talagang last week, no, dumaan po ang Happy Birthday Jesus. And talagang pag December ho talaga, sabi ko kay Lord, alam ko masaya dapat ang December, pero alam ko ito yung pinaka-busiest and talagang wala akong oras sa mga kung ano-anong ginagawa. Talagang sabi ko, Lord, pasensya na ho. Minsan parang ayoko na lang dumating yung December kasi sunod-sunod ho kasi. Caroling, Happy Birthday Jesus, tapos may mga other activities pang ginagawa. Pero talagang, glory to God na talagang gusto ko lang pong i-share sa inyo yung kabutihan at sobrang blessed na blessed ako last time kasi nung tinitignan ko sila sa labas, di ako makapaniwala ho. Yun nga ho, na just a quick background lang po, no, na na-appoint ho kasi ako na youth leader dito sa Manila, parang last year. Kasabayan kung kailan ho nag-pass away ang tita. Ayoko ho sana. Sabi ko nga kay Lord, bakit ako? Sabi ko, ang daming youth, ang daming ang matagal dyan. Katulad ni Jonah, wala din ho ako sa simbahan, tapos nagulat ako, bigla na lang po ako in-appoint ulit sa youth, pagiging youth leader. Tapos ilan lang ho kami, parang apat nga lang ho kami sa pagkakatanda ko. Tapos yung isa pa, honorary member lang. Yun yung biruan namin nila Jolo. Honorary member lang yan si Lian, hindi talaga siya Youth NYA na youth leader. Hanggang sa sabi ko, Lord, paano kayo dadami? Sabi ko, paano dadami? Hiwalay-hiwalay nga ho kami. May taga Cavite, may taga Cainta, may taga kung saan part ng Manila. Pero talagang
alam niyo po yun, talagang totoo yung turo last time ng Mama Meets. Nung, matagal na ho yun eh. Kasi talagang sinabi ng Lord sa akin, revival, revival. Paulit-ulit yun. Revival, revival daw, revival. Hanggang sa nagkaroon nga ho kami ng, ng LSS nga ho ng Youth NYA. Pero tingnan nyo naman ho, glory to God, na talagang nung Happy Birthday Jesus, last week, andyan po kami sa labas. Sobra, punong-puno kami. Nakaikot sila, nakapaligid sila sa akin. Tapos tinititigan ko lang sila. Kasi para sabi ko, grabe naman ang pag-ibig ng Panginoon sa Youth NYA ng Manila. Talagang from 4 or from 3, nag-start ng 3, kami lang ni Laika, ni Jolo, ako. Kasi si Dana, technically, children pa noon. Tapos hanggang sa dumating na 4 na kami. Sabi ko, Lord, hanggang 4 na lang. Ayoko matigil sa 4 lang. Pero talagang awat gosh ng Panginoon. Ilan na tayo? Ilan na kami? Ilan na tayo? 15? 15 plus na kami na nandun sa labas nung last Sunday. Tapos parang nakaka-bless lang din talaga na talagang from revival. Ngayon this 2025, alam ko na tapos na sa revival na journey. It's finding new people. And talagang na-bless lang din ako sa sakto din yung sharing ni Jonah kanina na, Lord, saan ako gagamitin? Sabi ko, Lord, grabe naman po. Baka para sa TLW, Amazing Grace ang Jonah. Sabi ko, baka maging, alam mo yun, parang nakakatuwa lang kasi it started from how many, ngayon ang dami nang ginagamit. And glory to God, tuloy-tuloy lang din sana yung fire. And share ko lang din ho yung sobrang tuwa din ho ako na talagang pag-ibig ng Panginoon ay hindi natitigil sa aming magkakapatid lamang, kundi hanggang sa parents ko din nga ho. Hindi naman po ligid sa inyong kaalaman. Umattend sila mama doon sa Cavite na ho. Hindi na namin sila pinapabiyahe technically kasi nga ho, si mama, hirap na pong maglalalakad masyado. Tapos si papa po, na din ho, senior. Hindi naman din po niya maasikaso si mama, si Kuya Kevin. Plus, may Aiden din nga ho kami. Pero talagang glory to God na nakahanap po sila ng family doon na katulad natin dito sa TLW. Kasi glory to God at lukuban ng kabalaban dugo. Last time po kasi or last week, nagkaroon sila ng leaders night. Parang po yun parang Christmas party ng mga workers nila. Yun naman po yung sa kanila, leaders night. And talagang tuwan-tuwa ho ako kasi wala akong work ngayon. Tapos si mama sabi niya, gusto ko sana magkaroon ng susuotin daw na very sparkly. Yun ang sabi ni mama. Tapos sabi ko, mo si Lord ang bahala. Sabi ko, bahala na, yun pa yung sabi ko sa'yo, wag kang ma-stress. Tapos ang salita lang lagi ni mama noon, alam ko si Lord ang magpro-provide, na dati hindi ko naman masyadong naririnig kay mama yon kasi si mama, parang katulad ko din yung laging dapat may plan A, plan B. Pero awat grasya ng Panginoon, talagang unti-unti, wala kaming nilalabas na nising ko. May ginamit lang ang Lord talaga na mag-bless kay mama. Yun, nakapagpunta si mama doon ng naka-gown and everything in between. Pa yun. Binyahe pa, hinatid pa po siya ni Kuya doon. Hindi na siya problema, hindi na nag-grab or anything. Talagang favor ng Lord. Tapos, ang pinaka nakaka-bless po kasi doon, kasi sila mama na awardan po doon ng certificate. Ang nila doon is mga manggagawa na talagang porsigido talaga. Kahit nakakasimula lang nila doon, talagang full out sila. Parang ganun yung context ng award na talagang nakaka-bless lang na dati hindi ko nakikita ng ganun sila mama. Hindi ko nakikita si mama ng ganun, si papa, nang sabay sila na nag-church talagang glory to God lang din. Tapos kita niyo naman din, hawat grasya ng Panginoon, nandito muli kaming tatlo. No? Hindi lang ako, kundi pati yung bunso naming kapatid. Dati kaming dalawa lang against the world na naman Pero ngayon, andito yung asawa ni Kuya, anak ni Kuya, ang kapatid namin. Kaya nakakatuwa lang po. Yun lang po. Gusto ko lang i-share sa inyo yung blessing ng Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Nakakatawa lang po talaga. Napakaraming blessing po talaga ng Lord. Hindi talaga siya nagpapigil po this 2023. Magmula pa lang po kay Brother Ben, sa sharing po ni Sister Rose, ni Sister
Gina po, sabi ko po kanina talagang doon pa lang nakaka-relate na po ako sa fact na talagang kabado raw po siya palagi kapag tatayo siya sa harapan. Talagang magba-blackout. Na ramdam ko po yun. Isa po talaga sa pasalamatan ko kay Lord. Pwede po bang humabol sa sharing? Gusto ko na po pasalamat sa Lord kasi napakalaking blessing po talaga ng Lord. Napansin ko kahapon po kasi. Nag-report pa ako sa school, last day na po namin. Pero ayun nga po, talaga habang nagtuturo po ako na parang ganito po kasi yung i-discuss, ganyan. Ramdam ko hindi na nanginginig yung kamay ko. Samantalang like last year, talaga as in, ganun talaga yung yung hinig ko. Parang isa sa rason po kung bakit ang laki po talaga ng improvement is yung God's love nga po talaga ng Panginoon sa akin. Salamat po. Dahil lahat rin po thank you na nga lang po talaga kay Lord. Lahat naman po ng naririnig ko pong compliments talaga. Na parang nakikita mo si Dana, ganyan, ganyan. Lahat po yan nanggagaling at nagre-redirect po talaga. Kaya, wala po ako ma-share kasi talagang munti ko pa nga po ako umiyak kanina sa ni Ate Johnny. I feel you. Pero talagang salamat po talaga kay Lord na yun na lang din po masasabi ko, very grateful po ako sa patuloy niya pong pagmamahal sa akin. I cannot wait to see kung ano pa po ang isusurprise sa akin ng Panginoon. Pero ito na lang siguro magiging sharing ko. Kakantayin ko po ang God of Wonders po ni Chris Tomlin. Okay po. Okay. 1, 2. Lord of all creation, of water, earth, and sky. The heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. 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 Early in the morning, I will celebrate the light. When I stumble into darkness, and I will call your name by night. God of wonders beyond a galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth.
You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. God of wonders beyond the galaxy. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Thank you, Lord. Purihin ng Panginoon. Ngayon naman po, magsitayo na po tayo para sa prayer ng Tithes Love Offering. Tawagin ko po Sister Rose. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Mga kapatid, yung nasa Zoom, kung meron po tayong mga envelope, hawakan po natin ito at ito natin ang ating mga kamay at sabay-sabay tayong manalangin. Thank you, Lord God. Hallelujah, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan yung anak na si Jesus, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, nandito po ang aming mga ikapo, ang aming kaloob sa iyo, Panginoon. Lord God, itong lahat, Ama, tinataas ko sa iyo, Panginoon. Patuloy mo itong basbasan, pakabanalin, Panginoon. Kadalisain mo, Panginoon, Lord God. Nawa magamit ito, Ama, sa iyong gawain. Magiging bahagi ito, Lord God, sa paglago mo, Panginoon, sa gawain, Panginoon, Lord. Higit sa lahat, sa pagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Amang banal kalakip nito, Lord God, tinataas ko ang lahat na pinanggalingan nito, Panginoon. Ang lahat ng kabuhayan ng aming mga kapatid. Lord God, lahat ng gawa ng kamay ng aming mga kapatid, Panginoon. Patuloy mo, Lord. I-bless mo, Ama. Paunlarin. Lord God. Salamat, Panginoon. Ganun po, Lord Jesus, ang aming mga kapatid na nagtrabaho. Patuloy yung pagkalooban, Lord, ng kalakasan, kalusugan, kaligtasan, karunungan sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ang aming mga kapatid na sa malayong lugar, Panginoon, na ikaw din ang naghatid sa kanila, Lord, na patuloy sumusuporta sa iyong gawain. Abutin mo sila sa mapagpalang kamay, Panginoon. Ilayo mo sila, Lord, sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng karamdaman. Patuloy mo, Lord, pagkalooban ng kasaganahan, kapayapaan sa bawat tahanan, kaligtasan saan man sila naroon. Paglago sa kanilang mga napuhay, Lord, higit sa lahat, ang kanilang espiritual, Panginoon, na isa man sa kanila walang mawalay sa iyo, Panginoon. At anuman ang kanilang mga kahilingan, kabigatan sa buhay na tinataas sa iyo, Ama, Lord God, humingi, Panginoon, katagumpayan, kagalingan kung may karamdaman. Lord, dalangin ko, Ama, tugunin mo ito, Ama, na ayon sa iyong kalooban, sa ikatatag ng kanilang pananalig sa iyo, Lord, sa kalwalhatian ng iyong pangalan. Lord, alam ko, tapat ka sa mga pangako, Panginoon, ikaw ang nag-isang Diyos. Ang Diyos noon ngayon magpakailanman. Ang pangako mo noon ngayon, Lord, ay magaganap. Sabi mo, Ama, sa banal mong kautusan sa Malakiyas, ibigay niyong buong-buo ang inyong ikapo upang matugunan ang lahat ng pangailangan sa aking templo. Subukin niyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Salamat, Ama. Alam ko, Lord, sagana ka, Lord, magbigay, Panginoon. Lord God, ibalik mo ng 7 ibayo sa bawat isa, Lord, nagpagkaloob sa iyo, Panginoon. Ibalik mo na siksik, liglig at nag-umapaw sa lahat ng bahagi sa aming buhay, hindi lang sa material na bagay, kundi, Lord, ang kapayapaan sa bawat tahanan, ang kaligtasan sa bawat isa. Lord God, ang kalusugan, kung sino mang may mga karamdaman. Lord, ang katugunan sa lahat ng mga kahilingan.
Kaya banal, dalangin ko ang aming mga kapatid na hindi pa nakapagkaloob ng kanilang ikapu, Panginoon. Lord, ipuin mo ang kanilang mga puso upang matanggap nila, Ama. Masubukan nila kung gaano katapat, Panginoon. Maranasan nila ang masaganang pagpapalang pangako mo, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa lahat na aming mga kapatid, Lord God, na hindi po mo, Ama. Salamat, Ama, sa katapatan mo sa bawat isa. Kaya magbanal, wala kaming maibalik sa iyo, kundi ang papurit, pasalamat, sa pangalan yung anak na si Jesus, sa banal na Espiritu ng aming gabay, Lord God, na maghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po para po sa pagpe-pray natin ng family for the whole week. Tawagin ko po yung sarili ko. Sister Luz. Thank you, Lord. Sister Marlene and Raymond de la Cruz and family. Samahan niyo po ako manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, sa kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa matagumpay na araw na ito, Panginoon. Kaya po dinudulog ko sa iyo sa panalangin, Panginoon, si Sister Marlene and Raymond and De La Cruz family, Panginoon. Lord, nasa naman po sila sa mga oras na ito. Extend mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, Lord God. Pagkalooban mo po sila ng magandang kalusugan, kalakasan. Tagpuin mo po, Lord, lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ingatan mo po sila, Lord, sa lahat ng mabibigat na karamdaman. Pagpalain mo po sila, Lord, kasama ang kanilang anak, lahat ng mga mahal nila sa buhay, Panginoon. Lukuban mo po sila na yung kabanal-banalang dugo, Panginoon. Lord, alam ko, kita mo po ang nilalaman ng kanilang mga puso, ang kanilang mga kahilingan, lalo na po ngayong Christmas, Panginoon. Alam ko, Lord, na nakahanda na po ang lahat ng katugunan mo, Panginoon, para sa lahat po ng mga kahilingan nila sa panalangin sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat sulok ng kanilang tahanan. Nawa, Panginoon, patuloy silang maging pagpapala, daluyan ng pagpapala, hindi lamang sa pamilya, sa gawain, kundi po sa lahat ng mga taong makakasalamuhan nila. Kaya Lord, sinasalig ko na po sa pinapagkatiwala, Sister Marlene, ang kanyang buong pamilya, ang buong De La Cruz family, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At Lord, maraming salamat din po sa katuruan ngayong araw na ito. Pagpalain mo po si Tito Rick, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. At patuloy namin siya makasama dito sa Tropical kapag siya ay nagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Nawa, Panginoon, ang pag-ibig namin sa aming mga puso, sa bawat isa ay manatili hindi lamang sa araw ng Pasko, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Kaya Lord, sa aming paghihiwa-hiwalay ngayon, ingatan mo po ang bawat isa. Dinadalangin ko rin po sa iyo lahat pa po ng mga gagawin namin, Panginoon, ang mga caroling, Lord. Patuloy mo pong pagkalooban ng double portion of your anointing. Lahat po ng gagamitin mo, Panginoon. At nawa, maging daluyan kami ng pagpapala sa mga taong dadatnan namin at hahatira ng iyong mga pamaskong awitin, panalangin at salita ng Diyos, Panginoon. Ingatan mo rin po ang magdadrive, si Brother Tube, Panginoon. Pagkalooban mo po, Panginoon, ng presence of mind, gising na diwa sa pagdadrive, traveling mercy, Panginoon. Kung gaano mo sila, Lord, dinala rito, Panginoon, sila Mama Meet, Sister Tina, Sir Gina, Sir Irene, si Tita Ira, Sister Net. Ganun mo rin po sila mamaya ibabalik sa San Juan, Batangas ng safe and sound, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat po ng papurit pasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Banal na Espiritu, na mag-ahari ngayon magpasawalang hanggan. Amen. At para po sa final benediction, tawagin ko po si Mama Mitz. Thank you, Lord.
para sa final benediction ay salita ng Diyos sa bilang 6:27. Kung aking babanggitin ang kanyang pangalan sa pagbibindisyon, sila ay kanyang pagpapalain. At muli, Panginoon, narito po ang bumubuo ng Amazing Grace Prayer Group, Panginoon. Nakita mo po ang pangailangan ng kanilang mga puso. Narinig mo ang mga daing nila, Panginoon, at hiling at higit sa lahat, Panginoon. Narinig mo, Panginoon, ang hangarin nila na magkaroon lalo ng malalim na pagkipag-ugnayan sa iyo. Kaya sama mo po ito sa pagpapalang tatanggapin namin sa araw na ito. At dahil ang topic po ngayon ay pag-ibig, puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Dumaloy, Panginoon, sa bawat isa ang tunay na pag-ibig na sa iyo lamang nanggagaling. At maging daluyan kami ng iyong pag-ibig sa lahat ng kapwa namin na nangangailangan. Pagpalain ka at ingatan ka niya. Maging mabuti siya sa iyo. Masdan ka niya ng may pagmamahal at ang pagpapalang kapayapaan, kaligtasan, kalusugan, kagalingan ng lahat ng may nararamdamang pagkakit ngayon, lalo naramdaman ni Brother Rick, Panginoon, sa yatik niya, Panginoon, kawa maging kagalingan at kalakasan niya. At tugon sa lahat ng aming dalangin, ay sama mo sa pagpapalang nakalaan sa araw na ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus, and everybody say, Amen. Pagpalain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo. Masdan ka niya, mangayag na mahal, pagpapala ng Diyos ay kamtin mo. Pagpapala ni Jesus ay sumayain, pagpalain nawa ng may kapal. Ang pagpapala ni Jesus ay sumaating. Pagpalain nawa kayo ng ating Diyos at si Jesus. Pagpalain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo. Masdan ka niya, hayag na mahal, pagpapala ng Diyos ay kamtin mo. Lain ka at ingatan ka niya, maging mabuti siya sa iyo. Masdan ka niya, na may pagmamahal, pagpapala ng Diyos ay kamtin mo. Pagpapala ni Jesus ay tumaanin. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Ang pagpapala ni
kapatid. Iniibig kita bilang kapatid. Makita ko sa'yo ang kalwalatian niya. Iniibig kita bilang kapatid. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the new year has begun. Oh, when the new one has begun. Oh, Lord, I want to be in that number. Oh, when the new world has begun. Praise! Praising to the Father, praising to the Son, praising to the Spirit, that three has gathered one. Praising to the Father and praising to the Son. Praising to the Spirit, that three has gathered one. God bless us all, and remember, Jesus is number one. Thank you, Lord. Yo. Hallelujah. Bye-bye po. Sa mga nasa FB Live, Facebook, Zoom, maligayang Pasko po sa ating lahat. God bless. Happy Sunday po. Meron pa po tayong gathering sa 29. Dito rin po sa Tropical Palm Plaza. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Countdown na po tayo. In 5, 4, 3, 2, and 1. God bless po.